Noong panahon iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas ito ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayo makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga halaga at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siyang ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. maganda na rin po sa inyo lahat. Meron po tayong kasabihan. Blood is thicker than water. Ibig sabihin, mas matibay ang ugnayan ng mga magkakapatid. Totoo naman, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang relasyon ng anak sa kanyang magulang, ganun din ang magulang sa kanyang anak. Mahalaga ang relasyon sa kapatid, ang iba pang mga kapamilya. Pero sa Ebanghelyo po natin, nakakagulat yung sinabi ni Jesus. May nagsabi sa kanya, may naghahanap po sila ko, naghihintay po sila sa labas, sila raw ang inyong ina at mga kapatid, kamag-anak. Anong sabi ni Jesus? Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sabay tinuro niya yung mga alagad. Sabi niya, ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siyang aking ina at mga kapatid. Hindi po ibig sabihin, tinatanggi ni Jesus ang kanyang pamilya, lalo na kanyang ina na si Maria. Itinuro ni Jesus na may mas mataas pang uri ng pagkakamag-anak kaysa sa ito. At ito yung pagiging pamilya, pagiging magkakaanak sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mabatid hindi sapat na maging malapit kay Jesus sa laman lamang. Ang mahalaga ay maging malapit kay Jesus, malapit sa kanyang puso at sa mga buhay. Kaya ang tunay na kapamilya ni Kristo, hindi lamang yung mga patuloy. Ang tunay na kapamilya ni Kristo
Yun ay walang iba, kundi ang kanyang ina, si Maria. Si Maria, naging ina, hindi lamang dahil ipinanganak niya si Jesus, kundi dahil lubos niyang tinupan ang kalooban ng Diyos. Kung babalikan natin yung Ebanghelyo sa Mateo o yung Annunciation, anong sagot ni Maria kung siya ay magpakitaan ng Anghel? Sabi ni Maria, mangyari nawa sa akin ang iyong mga sinabi. Ang dahilan kung bakit nakilap si Maria ay hindi dahil lamang siya ay ina ni Jesus, kundi dahil siya ang unang naging ganap na alagad, ang unang lubusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito rin ang paanyaya sa atin ngayon. Hindi po sapat na tayo ay matawag o makakasya. Hindi sapat na nagsisimba tayo araw o nagsisimba tayo dito. Hindi sapat na meron magdala mo sa iyo at dinibusyon ka sa usapin o may nakasabit na sa iyo hindi po sapat na yan. Ang tanong, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Diyan tayo magiging kapamilya ni Jesus. Kung ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Pinapatawag na natin na kasama sa atin. Nagmamahal na tayo sa ating kapwa. Namumuhay pa tayo ayon sa Ebanghelyo. Tapat pa tayo sa katawanan kahit mahirap. Dito po susukat kung tayo ay magtunay na kabilang sa pamilya ni Kristo. Kaya nga po ang ating simba, hindi lamang isang usapan na binubuo ng maraming organisasyon. Ang simba ay pamilya ng Diyos. At ang pagiging miyembro ng simba, hindi mo nakukuha sa pagiging sa lahi o tradisyon. Ang pagiging pamilya natin bilang simba, bilang mga anak ng Diyos, nakikita sa ating pagsunod sa kalooban ng Ama at sa ating katapatan sa mga itinuturo ni Jesus. Yan ang pagiging pamilya ng Diyos. Sinusunod ang kalooban ng Diyos tapat sa mga aral ng Jesus. Nakakalungkot lang po kung minsan may mga tao na nagsasabi, Katoliko naman ako. Sinasabing Katoliko ako, ngunit ang pamumuhay sa loob sa Ebanghelyo. Parang anak na pinagmamalaki ang pilido ng pamilya. Pero siya naman hindi niya sinasabuhay yung mga values na sinasabuhay sa kanilang tahanan. Magiging tunay na pagkakakilanlan ng simbahan ay hindi lamang nasa dami ng nagsisimba, kundi sa dami ng nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang bawat isa sa atin bilang miyembro ng simbahan, tayo po ay may pananagutan. Lahat tayo, yung ating pamilya, yung ating mga basic Christian communities, yung mga ministries ng simbahan, yung kabuuan ng ating parokya at ng iba pang parokya, at yung buong simbahan ay dapat maging isang sambayanan, sama-sama naghahanap at tumutupad sa kalooban
hindi lamang bilang isang sambayanan na mananampalataya, kundi bilang